aga sa ating tanan. Malapit na sa anong ka bulan nga kita nagpatubang sa sininga pandemic. Pagdako aton pasalamat nga gintaggaan kita sang kahigayunan sa atong Ginoo nga makaupod panimbahon pagi sa online na pag-broadcast. Mga mo kita, Ginoo, salamat sang sininga adlaw nga imong hatag sa tagsa-tagsa sa amon. Una sa tanan, nagtayaw gid kami sa imo sang mayong alawas nga ginhatag mo sa tagsa-tagsa na makapakigbahin sa tingob sa pagsimba ug pag-alagad sa imo. Ginoo, sa sining adlaw iaman gid ang tagsa-tagsa namon ka mga balatyagon kag panguna-una nakabaylod masentro gid ni sa dayaw kapag simba sa imo. Ginoo, salamat gid sang kaluwasan nga imong ginhatag sa amon pagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo. Ginoo, tagaiman sang kaalam ang imong alagad nga magadala sa imong pulong sa sining aga. Agot Ginoo, maglabot gid sa amon panguna-una kag tagipusoon ng mga pulong. Ini tanan gid ginaampo kag ginatugyan namon sa mga ngalan ni Jesus namon manluluwas. Amen. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King. Praise God for the opportunity na makasimba kita liwat sa iya sa bunga aga. And to start our service this morning, let us sing our first hymn, Joyful, Joyful, We Adore Thee. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All Thy works rejoice around Thee, earth and heaven reflect Thy praise. Stars and angels sing around Thee, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashing sea, chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in Thee. Thou art giving and forgiving, ever blessing, ever blessed, wellspring of the joy of living, ocean depth of happy rest. Thou art Father, Christ our brother, all who live in love are Thine. Teach us how to love each other, lift us to the joy divine. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in Thee. Let us sing our next hymn, Rock of Ages. Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in Thee. Let the water and the blood from Thy rivers right which flow be of sin the
cleanse me from its guilt and blood. Not the labors of my hands can fulfill thy lost demands. Could my zeal fight the Lord? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Fall I to thy fountain's lie, wash me, Savior, I love. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Deuteronomy chapter 33 verse 27 says, "The eternal God is your refuge, and underneath are the everlasting arms." Let us sing our next hymn with joy in our hearts, leaning on the everlasting arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so dear, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Hi and good morning. Welcome to Dawn Baptist Church morning service sa Sininga Aga. And yes, it is September 20, the year 2020. And we thank the Lord again for a brand new day that awaits for us. We thank you, beloved brethren, sa di man kamo subong nga parte sang kalibutan, di man kamo nga parte sang Pilipinas, parte sang Western Visayas, Luzon, Visayas, Mindanao, and the rest of Western Visayas, Negros Occidental, Guimaras Island, Panay Island, probinsya sang Iloilo, syudad sang Iloilo City, Bacolod City, kagang mga syudad sa palibot niya dire, bilog nga distrito sang Iloilo City. Mayo gid nga aga sa inyo, ang iban ayhan nakapangimos na, nakapamahaw, ayhan nakapangapina. Kag ang iban sa aton magkahingabot sa aton physical service sa Dawn Baptist Church. Yes, alas 8 sa aga ina, dungan man sa aton online service. And kabay-pay digid kita makalipat sa pag magkadto nga madala aton face mask and face shields, and also our hand sanitizers, and also be reminded sa din kita magkadto ang aton physical and social distancing. Ang mga health protocols i-follow lang naton para gid sa kaayuhan naton kag sa aton gid tanan. So diwat salamat gid pirmi, muni pirmi hakon nga hindi mauntat nga pagpasalamat moments
sa inyo nga mga kauturan nga nagabulig, padala sa inyo tanan na lang ang pamaagi nga madumduman ninyo sa amon. Salamat gid sa inyo. Kagang Ginoo magbalo sa inyo generosity, thoughtfulness sa amon. Asa sa gyapon ng gugma ninyo nga wala nagauntat sa piyak nga tanan kita apektado sa sining pandemic. Kamuya sa gyapon may ara sacrificial love to remember us, to send us your gifts of all things lang na madumduman ninyo. That is why we are thankful always sa Diyos, sa inyo na sa konting ginagamit sa Diyos sa paghimuno sa amon nga mga kinanglanon sa aton simbahan man, sa inyo nga mga nagapadala kay nagahulog sa inyo nga offering dira. Salamat gid kang Ginoo magpakamayo sa inyo. Stay safe and stay healthy kita. Sa gihapon diri sa church magkadto kita, mayroon kita thermal scanner para sa aton thermometer, kani log in man sa aton nga body temperature, and mismo sang time nga nagsulod kita amo man aton contact tracing not only during Sundays but also in everyday nga kun magkadto kita. Kindly remind lang aton nga guard kay basig ang isa nagakalipat sila. And sige apon mga utol sa Ginoo, kita tanan magbinuligay, suportaran naton sige hapon maskin paano aton nga gobyerno, ang aton nga syudad sa Iloilo City, mismo man kita magbinuligay. Let's buy local products, let's support locals, and as always, let's be a solution to the problem. Kundi kita solution sa problema, basi kita ang problema. God bless you, God bless us all. Stay safe and stay healthy kita. And to God be the glory always. Sa sininga tinion, din ako sa pagpangamuyo. Ginoo, salamat gid. Sa sininga aga nga kami, tagaan mo naman sang bago nga kabuhi. Salamat sang gabi nga kami imo ginbantayan. Salamat sa imo nga katutom sa amon. Sa piyak sa kunkisa nga kami nagaluya ang amon pagtuo sa mga pangduwa-duwa namon, napunan sang kahadlok kag katahap sa gyapon nagapabilin ikaw nga matutom kag nagapahanomdom sa amon. Sa sininga aga kabay pagamiton nimo imo alagad sa pagpakighambal naman liwat sa amon. Kung kinahanglan sabdungon mo kami Ginoo sa amon mga sala kag mga kasaypanan. Sa siniman nga tinion drag namon igabayaw sa pagpangamuyo ang amon mga national leaders nga nagahimo sa mga desisyon sa kabilugan sa Pilipinas. Ang amon nga mga health workers, sabihin man sila nga mga hospital sa subong mga quarantine areas. Sige po ng mga kautulan namon nagamalasakit man niya, ayhan sa ilang mga panimalay lang, ayhan iban admitted sa hospitals. May kondisyon nga sa kundi hindi sila makagawa pagsubong, like kuman specifically pangamuyuan, si Manang Helen Alcantara. We pray for your healing grace sa iya. We pray even, O Lord, sa mga kauturan namon nga diin sila subong man niya, nga nagapahuway sa ilang panimalay, anuman ang mga struggles nila sa kabuhi. Ginoo, ikaw na kay balo, hindi man sila ayhan makapanugid, pero ikaw na kay balo sa ilang mga tagipusoon. Ginoo, pakalmaha ang mga kabalaka sa ila. Pakalmahang kagamo nga mga pagduwa-duwa sa ilang at tagipusoon. Kagpunan mo ini isang kalinong sa pagsalig kag pagtuo sa imo. Pabakura pagid ang amon nga pagsalig sa imo Ginoo. Kagabay pa sa tanan nga tinion kami Ginoo mangin pagpakamaayo sa mga kauturan, sa mga kasilingan namon, sa trabaho namon. Kagapangamuyo kami sa amon nga mga health workers gidya nga sa kundiin nga sa liwat nga ang mga hospitals diri sa Iloilo City, ang mga quarantine facilities. Subong man ang amon City Mayor Jared Ranias, sila uputanan Vice Mayor Jeffrey Ganson, ang sa kabilugan sa mga pulis, sa Bureau of Fire, sa tanan nagamentenar sang kalinuon kagkatawhay, kag orderly sa palibot namon. We pray sa mga traffic aids, even man sa mga vendors, sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, taxi drivers, sa ila Ginoo, ang maskin man nagabantay sa ilang mga tianggi lang sa mga stores, sa iban sa ilang nag-struggle nga sa kundi mabuhi ila pamilya, and everyday we pray for them nga ikaw gin magaupod sa ila. We pray for your protection, we pray for us, for our nation, for our country, O Lord, for our leaders, for our president. May you always guide them in their hearts in all aspects of decision that pertains our life and our society. Kabay pa ang ngalan mo gid ang mahimaya sa liwat sa sininya aga.
Kabay pa ikaw din magpakigamba, subong man salamat sa kabuhi ni Ma'am Rani nga sa kundiin nag-celebrate sa iyang birthday sa subong nga aga. Kabay pa pakamayuhon mo siya, gamiton mo siya sa simbahan sa may Gujukate sa MHC sa Bilog nga Pilipinas. Din man nga parte sa nga lugar Ginoo diri sa Asia nga siya ginagamit sentro Ginoo sa kundiin sa amon nga working relationship pagid sa church ka Gujukate, ikaw gid magpakamaayo sinitanan. Salamat sa liwat sa imong mga pag-upod sa amon kag pagbantay kag Ginoo. Updan mo man ang mga teacher sa liwat kag mga kabataan nga nag-struggle permi sometime sa pag-incorporate, internalize Ginoo sa mga klase nila kag subjects during online classes nila. Amon inita lang ginatugyan kay ginampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Mayong aga sa inyong mga kauturan. Salamat kita sa Ginoo sang kay gayunan nga pamalandong kita, makatuon kita sa pulong sa Ginoo labaw sa tanan nga masimba naton ang Ginoo sa sining aga. Sa tunga sang sining pandemya, ginhatagan kita sa Ginoo subong sa aton ang ika-6 ka bulan. Pero sa gihapon ang iyang pulong wa ni sablagan kag ang aton nga pangamuyo sa sining aga nga sa liwat. Mabayaw siya liwat kag ang iya nga pulong mangingamhanan sa aton nga tunga sa pagtuon naton sini. Pagatunan naton sa sining aga ang title sang aton niya nga pagtuon pagpamalandong sa pulong sa Ginoo in Jesus name or in the name of Jesus. Magapangamuyo anay kita antes kita magasugod sa pagtuon sa iya nga pulong. Ginoo, dako amon pagpasalamat sa sining aga nga sa tunga Ginoo sang mga sitwasyon nga kasubong sini nga naglabot Ginoo sa amon. Hindi lang Ginoo sa sining syudad, hindi lang Ginoo sa sining nasyon, kun hindi Ginoo sa bilog nga kalibutan. Pero Ginoo, nagadangop kami sa imo. Dios nga amo ang nakabalo sang tanan nimo Ginoo nga ginaalaw nga matabo sa amon nga kabuhi. Kag at the end of this, ang imo Ginoo nga ngalan among madayaw sa amon nga tunga. So Ginoo nga amon pangamuyo nga sa liwat mabayaw ang ngalan sang imong bugtong anak nga si Hesukristo. Kag pinaagi Ginoo sa imong pulong, magdala ini Ginoo sa panghangkat sa amon Ginoo nga mga tagipusoon. Buligi kami Ginoo, updi kami Ginoo. Kabay pa Ginoo nga ang imong pulong mangingamhanan sa amon nga mga tagipusoon. Amo ning maghangkat sa amon. Amon ni Ginoo ang mag-encourage sa amon. Amon ni Ginoo ang saliwat bayaw sa amon Ginoo nga mga tagipusoon sa pagsimba dira sa imo. Pagkamayuhay ni Ginoo ining amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa sining aga sa aton nga pagtuon, padayon pamanggihapon ni naton ini pagtuon diri sa Psalm 23, diri sa phrase nga naghambal for his name's sake. Para sa kay David sa pagsulat niya sa sining ambahanon, aton una gid nga natun-an that indeed it's all about God. But last Sunday gintunan man naton for God and God alone. Hindi lang ang tanan ini nga nagaklatabo para ini sa Ginoo kag tungod ini sa Ginoo, kun hindi ang akon man nga response, ang akon man nga paglantaw nga Ginoo ang tanan para lang gid sa imo. Kag waay na sang iban. Sa sining aga, luyag ko nga pagatun-an naton diri ang ini bala nga pagtuon sa iyang kapitulo nga hindi lang diri sa sining Old Testament kun hindi ato man nilang tawon kung paano ni siya masugpon sa the whole counsel of God diri sa New Testament. Ang aton nga title sang sining nga pagtuon naton in the name of Jesus. Now may-ari kita sang ginatawag bala the name culture. Now what's in the name? Now diri sa Pilipinas kag sa Asia o kun sa Middle Eastern nga kung diin dira man ang kabahin ang Israel, ang apelyido o kung ang ngalan, it's really a big thing. Amo na ang imo nga identity. Importante gid na ang value sang isa ka tawo o kung sa iya man nga pamilya, dira iya nabutang na plastar sa iya nga ngalan, sa iyang apelyido. Dira mo man makita ang respect, dira mo makita ang honor or ang standing man sa society. Amo na nga maiban nga mga pamilya nga ang pinakadako nga sala nga mahimo sang isa ka miyembro sang pamilya kung pakahuy-an niya ang ilang ngalan. If they're going to bring shame or dishonor, that would be the greatest sin of a family member. Ang iban ganing ang mga pamilya naglabot sa punto nga gin-disown sila. Kay ginpakahuy-an mo ang aton nga pamilya, ginpakahuy-an mo ang aton nga ngalan. So, ayhan nagsuwail, ayhan nagrebelde, ayhan naghimo sa mga malain nga napakahuy-an ang ngalan. Muna kung isa ang mga amay sa ilaya nga pagdisiplina, sa ila nga pagtudlo sila mga kabataan, amo ginang ila pirmi ginhambal. Hindi lang gidto maglabot ang punto nga mahuy-an ang ngalan ng imong sa ngalan sang imong amay. Tinlo ini kag respetado ini nga apelyido nga ginhatag ko sa imo. Indi gid pagubaan. So para sa aton, we could understand that because this is our culture nga kung diin we have this what we call the name culture.
na-associate kitaya sa aton nga mga apelyido. And sometimes this is good, but sometimes this is bad. This is bad in a sense kay kung kisaan nagaistorya ko bala sa mga kabataan sang pastor o kung mga kabataan sa mga Christians para na lang gid sa ilang nga magsunod sila sa Ginoo o kung maghimo sila sang maayo tungod lang gid sa ngalan sang ilang nga amay. Hindi namon gusto pakahuy-an ang amon nga papa. Hindi namon gusto nga magdala kami sang kahuy-anan. Kung kisa ginaprangka ko sila siling kubi lipati anay ang imo nga amay maski pastor siya. Lipati anay ang apelyido mo maski kamo yang dumaan sa inyo nga simbahan. Tulo ka bi ang ngalan ni Jesus. It's not about your family name. It's not about any name. Bisa ngalan na lang bi sang Ginoo. Sa ngalan na lang bi ni Jesus. Now, intindihan ta gid na in our culture because para ya sa aton niya ang ngalan, it's a big thing. Now, amo ini ang culture nga kung diin ginsulat ang pulong sang Dios. Amo-amo. So kung basahon natin na maintindihan natin ini kung paano, what is the name. That's why the Lord, Yahweh, is my shepherd. So sangin balik ini siya ni David, siling niya, for the sake of Yahweh, God, for your sake. So tungod sa ngalan sang Diyos, sa ngalan ni Yahweh, He is going to restore one soul. He is going to provide the needs. He's going kay ang iya nga ngalan, ang iya nga person, ang iya nga integridad, ang pagsalig sa iya ara dira tungod sa iya nga ngalan. So when you talk about the Yahweh God, you know that He will take care of you. Amo ni nga as far as David is concerned, naghambal siya for your name's sake. For your name's sake. Now ini yang gintawag bala naton nga Yahweh, nagasugod ini siya sa pamangkot ni Moses ang Ginoo. Ginoosin ugid bala ang imo nga ngalan. Kay ginsugo mo ako nga magadto ako sa Israel kag hambalon ko sila nga maghalin kita diri sa Egypt kay dalon mo sila didto sa lugar nga kung diin kami magalagad magasimba sa imo. Kag ikaw maghimo sa amon nga isa ka nasyon. Pero Ginoo, who are you? What is your name? Now antes ini ang ngalan nga ginagamit nila diri Elohim. Daw common name sang word nga God. Pero diri sa Exodus chapter 3 verse 14, and God said unto Moses, I am that I am. And He said, thus thou shalt say unto the children of Israel, I am, or Yahweh hath sent me unto you. And God said moreover unto Moses, thus thou shalt say unto the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. So diri sa Bible, sang una gid nga ginmapakita sa Ginoo kung sin-o gid ang iyang ngalan, which gusto niya nga amo ini ma-identify ang iyang mga tao sa sini nga ngalan. Now may mga common names nga ginatawag nila about sa Ginoo. Pero ang proper name sa Ginoo amo ini diri, I am. Ngalan ini nga kung diin naintindihan sang tagsa-tagsa that this is the unchanging God, unchanging in relation sang iyang covenant with Israel. I was, I am, and I will be. He is the unchanging God. He is the great I am. He is the Yahweh. Now, so kulantawon naton kung paano ang Ginoo maglantaw sa iya mismo nga ngalan, kag paano niya luyag ang mga tawo nga magtaha kag magsunod kag magrespeto sa iya. In Exodus chapter 20 verse 7, amoy naginhambal sa pulong sang Dios. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Strange kay makita naton ka nga sa Ten Commandments upod niya diri, thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Sa sini nga mga dawhambalo naton nga mga kadalagko nga mga commandments sa Ginoo, isa sini sa ginatawag naton nga 10 commandments, isa sini nagpakita, it's about the name of God, that we are not going to take the name of God in vain. Nga aman, that person, the Lord will not hold him guiltless.
Amo ini ka-importante ang ngalan sang Ginoo. Kag maintindihan ini sa sini nga culture, kag sa aton man nga culture, that the name of God, hindi lang naton niya ma-take lightly. Hindi lang naton magamit ayhan sa mga pululungon nga nakibot kita. Because God will not hold him guiltless kung gamiton naton ini nga ngalan sang Dios. So in other words, as far as the people of God is concerned, His name, amo ni ang ilayang nga ginasaligan. Or maghambal bala ang tao, sinugid ang ginasaligan muhaw. Now, as far as these people are concerned, ang ginasaligan gid namon kag ang amon lang nga ginabutangan sang amon nga pagsalig, the great I am, the Yahweh, the one nga nag-reveal sang iya nga kaugalingon. Dira kami na-associate, dira kami na-identify, dira kami nagapanhago, amo ina ang amon nga rallying point. His name, and His name is Yahweh. His name is I am. Now, may isa pa gid nga bahin sang aton nga culture na kung diin ang ginatawag bala naton nga whom you know, sinong imo yang nakilalan. Amo na kung gisa maayo man, kung gisa daw hindi man maayo, nga daw hindi ka ganiya kilala sang tawo, pero kung dalon mo ang ngalan ni sino nga ila kilala, patigayon, ginasaligan ang mga opportunities. Now, who is backing you up? In other words, magadto ka dito, mangita ka sang obra, magadto ka dito, may ara ka sang transaksyon, ang imo lang nga ihambal ang ngalan sang tao nga naga-back up sa imo. Kung kisa hindi ka gani kilala. And sometimes the person will not even look at you straight to the eyes. Mambal siya, okay, halin gali sa iya. So tungod sa iya, buligan ko ikaw, ipatigayon ko ikaw. In other words, because of someone's name. Now, maintindihan ta na. Maintindihan ta na. That's why in 1 Samuel chapter 17, amaning ako ni hambal sa inyo dire sa bahin, sang bataon pa ya si David, sang ginsugata niya si Goliath. Amo ini ang iya naginhambal sang naga-atubangay na sila. Si David ya ang dalhan niya lang ya ang lipak niya, ang iya nga rod kag ang iya nga slingshot. And then, ang inihiya nga champion, ang dala niya ya, shield, spear. So, ang ginhambal niya in 1 Samuel 17:45. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. So sa lain bala sini nga paglantaw, nga amo ka lang na makipakig-away ka sa akon. Sinong ginasaligan mo? Hambal sang higante. Sa pamatsyag mo, ido ako nga gindalaan mo sang lipak kag sang slingshot. Siling niya, ikaw nagdala sang imo ya nga espada kag sang imo ya nga bangkaw. Ako ya nagkaridiri kag ang gindala ko ya ang ngalan sang akon nga Dios. The name Yahweh, the great I am, amo ni ang ginasaligan ko. So diri naton makita na throughout the Bible, the victory will be attributed to the great I am. The encouragement, the restoration, ang tanan nga himuon sa Ginoo, it's always associated with His name. Kag tungod sini, ang Ginoo ginbayaw niya ang iyang ngalan, pinaagi sa ginhimo niya. No wonder David, at the end sa iyang kabuhi sa gitsulat niya ini, naghambal siya, for thy name's sake, O Lord, for thy name's sake. Na nakasalalay, nakaangot ang imo dira iya nga honor, nakaangot dira iya ang imo iya nga pagka-Diyos sa imo nga ngalan. Lord, for thy name's sake. Now, some of you probably sa pag-start naton, luyag ya mamangkot. Pastor nga ang title sang imo nga message, in the name of Jesus. Paano nga nagatuon kita sa Psalm 23 and we're talking about the great I am, Yahweh. Paano nga nagsugpon ini sa ngalan niya ni Jesus. Dalon ko kamo sa dinalan sang kasulatan nga kung diin ini nga panghuna-una kag pagtudlo sa pulong sa Ginoo nagsugpon. Because in John chapter 8,
Amo ni ginhambal sa pulong sa Ginoo sa aton. Basahon ko sa inyo. These are the words ni Jesus sang ang mga Hudiyo nagpakighambal sa iya. On verse 58, John 8:58, and Jesus said unto them, Verily, I say unto you, before Abraham was, I am. So verse 57, naghambal dira, and then the Jews said unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Kaya ang ginhambal niya diri sa verse 56, Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. So mga Hudyo naghambal, sino ka maghambal nga pilang edad mo, way kapag nag 50 years old, nakita ka na ni Abraham? And then Jesus said unto them in verse 58, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. He was using the name I am based on Exodus. He was using the name Yahweh nga gin-apply niya sa iya kaugalingon. Now, naintindihan ini sa nagpamati sa iya? Of course, Jesus claiming to be a deity. He was claiming to be God of the Old Testament. Look at verse 59. Then took they up stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Naintindihan gid nila that Jesus was claiming that He is the great I am, referring Himself to the Old Testament. That's why this great I am in John chapter 10 magpakilala sa aton that He is the good shepherd. So amo ni diri bala nag-angot ang ini nga aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Na kung diin ako nga gindala sa inyo that in the name of Jesus, for His name's sake, whose name's sake, the great I am, the Yahweh, nga kung diin gin-reveal ini ni Jesus Christ, that I am, amo ako sini, nga kung tun-an nyo ang pulong sa Ginoo, ako ang I am. But also He would say that I am the good shepherd. Na mga kauturan, kung ato ni bala nga pagatunan, I know nga ang iban nga mga tao maglibogid ang ilang ulo. Ano ni daw hindi ko kita si ni pastor ka intindi. Ano ni sa Old Testament arat na to nga daan si Jesus. Si Jesus to gali si Yahweh. Ano sining relasyon nila? Now I know that if you're going to study our theology, especially of the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, nga indeed may ara sang tatlo ka personas pero isa lang ka Dios, then hapos ini badbaron ini nga pangunahuna. And yet when Jesus gave Himself on the cross, Jesus who claimed to be the I am, amo ni ang natabo in Philippians chapter 2 verses 9 to verse 11. Wherefore God also hath exalted Him and given Him a name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, things on earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sa sining tatlo ka verses, aton makita kung paano gin-exalt sang Diyos si Jesus after what He did on Calvary for you and me, that God highly exalted Him above Him a name which is above every name, that in the name of Jesus we could see here that there is power. In the name of Jesus we could see here there is authority. In the name of Jesus that there should be worship. And in the name of Jesus there should be submission. So diri bala naton makita nga sa sining kalibutan. You know, when you think of these things happening, sino gid bala diri ang gamhanan? Sino gid bala diri ang indi iya matapna? Sino gid bala diri ang gapangibabaw? Sino gid bala diri ang dapat iya masunod? Now let me tell you, nobody could ever go higher than what God have highly exalted above every name. And that is the name of Jesus. Wa isang gahom nga makalapaw sa iya. Wa isang otoridad nga sobra pa sa iya. Wa isang pagsimbahon kung hindi siya.
Waay sang magaluhod nga kada tuhod kun hindi si Jesucristo. You know, in this time of pandemic, it's always good to remind ourselves that we are the people who call ourselves after the name Jesus Christ. Kanami bala, sino gid ginasaligan ta subong ha? Sino gid ginapangamuyuan ta? Sino gid ginapalapitan ta? Sino gid ginakapyutan ta? Sino gid ya ang ginakupkupan ta subong? Sino? Mga kauturan, way na sang iban. Si Jesus lang gid. Si Jesus lang gid. May tatlo diri ka butang, may tatlo diri ka areas na kung diin aton makita nga gahatagan nakon sang emphasis sa siningaga. The three areas nga kung diin sa ngalan ni Jesus lang gid ini nga mga area makuha naton kag maangko naton. Una gid sa tanan diri sa Acts chapter 4. In this first area, in the name of Jesus, in chapter 4, basahon ko sa inyo sa verse 10. Be it known unto you all, unto all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, even by him, that this man stand before you whole. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Look at verse 12. Neither is there salvation in any other. Talking about any other name. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. And another verse in the Bible that says, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So first of all, the first area diri nga makita naton, it has in the relation of our salvation. Mga kauturan, we talk about our salvation. You know, abi naton ini nga kaluwasan labi na gid sa aton nya balang nga mga Kristohanon. Kaluwasan ini nga natabo sang una. Kaluwasan ini nga kung diin ginluwas kita sa Ginoo sa aton nga mga sala, kag ginbutang kita dira sa pagsunod kag palagad sa Ginoo. But I want to tell you the truth of salvation, the blessing of salvation. The practical effect of salvation is still real for us today. What is the greatest gift that I could enjoy today? What is the greatest assurance that I have received? Nga hasta subong ini matilawan ko, ini kanamit man gihapon. Mga kauturan, I just want to tell you, it's the gospel. It's the salvation. Nga kun sang una gani sa pagpalapit ko kay Kristo Hesus, sang ginangkon ko si Jesus, ginbutang kong ako nga bugos nga pagsalig sa iya, ang kaluwasan, hindi lang nga ginluwas niya ako sa sala, kun hindi sa subong, He's going to save me from my fears. He's going to save me from the situation. He's going to save me from worries. He's going to save me sa mga kalalatan nga pwede maglapot sa akon. In the name of Jesus. There is no other name. There is no other name. The name of Jesus. So mga kauturan sa siningaga, kabalugid ako nga damo sa aton nga magprofess nga Ginoo na angkon kun ikaw, nabaton kun ikaw. But the blessed effect of salvation is still until with us today. And until God would bring us to glory. Ang worst sini nga scenario nga hindi pala nato maintindihan nga ang kaluwasan sa Ginoo naga-take effect even until today. Why am I special to God today? It's because of the salvation that I have received through Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dira lang gid ya. Amo na nga kun butangan naton pa ini sang iban nga mga ngalan, ini magdala na lang ini sang pag-insulto. Because there is no other name as far as salvation is concerned. So today when I think of the application of my salvation, it could be salvation from the power of sin. It could be salvation from the clutches of sin. It would be something nga mahambal ayhan ng isa nga nakabato na ko sa Ginoo, pero may ara paghapon sang sala nga among nagadominar sa akon. This is the message of salvation. There is no other name that could ever help you or could ever help me. The name of Jesus. The name of Jesus. But secondly, not only in the area of salvation, but also
Diri sa John chapter 14, basahon ko sa inyo. John chapter 14. Look at verse 13. And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. And if you ask anything in my name, I will do it. Katamis, no? Sang sini nga promisa sa ato ni Jesus. Maintindihan nato nini, kay kung kisas, ang sinugid lang aton nga nagapatigayon sa aton, sinugid lang nga ngalan nga dalon naton para nga mapatihan kita. Diin gid bala nagasalig kita, kag sinugid lang ginasaligan naton nga ngalan. Diin bala nabutang ang kumpiyansa naton. This is what Jesus said. You ask anything in my name, the Father would do it. If you are going to ask, I will do it if you ask in my name. Pasalamat kita sa Ginoo. Kaya ang pagsabat sa Ginoo sang aton nga mga pangamuyo, hindi depende sa aton ayhan nga mga kabubuton. Kag hindi ayhan depende sa aton nga gin-expect ang Ginoo nga amo gid ang himuon sa Ginoo. Kung hindi nagadepende ini tungod may ara na kita sang Jesus. So when I come to Jesus today, when I claim the promise, when I claim the victory, when I claim the restoration, when I claim the forgiveness, the cleansing, in the name of Jesus. In the name of Jesus. O Ginoo, hindi gid namon ini mahimo. But Lord, you have encouraged us. We are going to do it in the name of your Son, the Lord Jesus Christ. But thirdly, not only in the area of salvation and in the area of prayer, but also in James chapter 5. In James chapter 5, basahon ko sa inyo ang verses, ang verse 14. Ang verse 14. James chapter 5, verse 14. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church. Let him pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and he that had committed sins, they shall be forgiven him. Kanami, no? Not only in the area of salvation, not only in the area of prayer, but also in the area of healing. Kay sino kita mapalapit nga among makabulig, makatabang sa aton, sa tion nga kita nagapangamuyo sa Ginoo. Ginoo, ayuha man ako. Sa pag-start sang sini nga pandemic, we really wanted na maproteksyonan ng tagsa-tagsa sa aton. Subong 6 months na pila nakabilog ayhan nga mga members, nga mga kilala ta, nga mga Christians, nga nabalaan, nasapwan nila, nga nag-positive sila. And yet the Lord is encouraging us that there is healing in the name of Jesus. Ipatawag ang mga elders, ipatawag ang aton nga mga manugpangabudlay, pangamuyuan siya. And to the power of the Holy Spirit, the oil in the name of the Lord, there is healing. So mga kauturan, I think this is so real for us today. What is the healing that we are looking for? Where is the healing would come from? Of course, the Bible would tell us, in the name of Jesus. So in these 3 areas, in the area of our salvation, in the area of our prayer, in the area of our healing, sa pagpangamuyo, pagpangayo ta sa Ginoo, nga kung diin dira sa ngalan ni Kristo Jesus, that these blessings would come to our lives. May indeed that this morning, we would come to Him and would say, God, in the name of your Son, the Lord Jesus Christ, heal me. Restore me. But then, let me close ang aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo sa siningaga by looking at the 3 responses. Ang 3 ka responses nga aton himuon. Let me just read to you the 3 verses. Ang in response is because in the name of Jesus, what would be a response? Lantawa bladra sa chapter 115 of the book of Psalms on verse 1. Not unto us, O Lord, not unto us,
but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Now this is our rallying point. This is our goal. This is our target. Kay sino gid bala? Akon bala nga ngalan, akon bala nga dungog, akon gid bala nga ma-prove gid nga amo gid ini ang matabo. Now knowing that everything would be in the name of Jesus, my first response is, not unto us, or not unto me, O Lord, not unto me, but unto thy name give glory. So kabay pa mga kauturan diri sa Dawn Baptist Church, kung diin man kita sa aton mga pagpangamuyo, aton pagalagad sa Ginoo, amo ning aton niya nga itadlong bala ang aton niya nga pakaintindi kag aton tigipuson kapag unahuna. Ginoo, hindi ni about sa akon. Hindi ni about sa amon. Nobody would ever stand and would be standing between you and us. Nothing and nobody is really more important than you, O Lord. Not unto us, but for thy name's sake. So kabay pa sa aton nga paglantaw, sang aton bala nga mga motivation, sang aton bala nga ginapurso, kay sinugid ni ngalan, kay sinugid ni nga himaya, kay sinugid niya nga bugalhaw. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. But secondly here in Psalm verse 9, chapter 9 verse 10. Amo ni ginhambal diri sa pulong sa Ginoo. In Psalm 9 verse 10. And they that know thy name will put their trust in thee, for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee. So ang tanan nga nakakilala sa ngalan sang Dios ni Jesus will put their trust in him. Not only that our response would be that it's all about God's name, para lang giniya sa Ginoo, for your name's sake, Ginoo, hindi ni para sa akon, but secondly, Ginoo, nagasalig ako. Why na ko sang saligan nga iban? Sino ginasaligan naton subong? Din ka nagasalig subong, din mo iplastar, din ka nakabutang sa kumpiyansa mo subong, labi na gid sa sini nga pandemic. Yes, they that know thy name will put their trust in thee, for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee. So kabay pa sa sini nga tion na daw tam-an gid kadelikado. Tam-an gid ang mga kinahanglanon. O kabay pa nga hindi naton mabutang ang aton niya nga pagsalig sa iban man, kung hindi iplastar tagid ang pagsalig naton dira sa kay Kristo Jesus. Dira lang gid kita nakabutang sang aton niya nga kumpiyansa nga ginasaligan naton sa ngalan ni Jesus. But then lastly here, the last response that I want us also to consider. Not only putting the name of God first, not unto us but his name, but also entrusting him. But also here in Revelation chapter 15 verse 4, fast forward ini, na kung diin makita naton that in the last day, especially sa langit, ang hambal diri sa pulong sa Ginoo in Revelation chapter 15 verse 4, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For all nations shall come and worship before thee. So mga kauturan, ang last diri nga natural response naton in the name of Jesus is worship. Waay na sang iban nga simbahon, siya lang gid ang takos nga simbahon. God has given him the name that above every name, that every knee should bow. In the name of Jesus, that is the only name that deserve our worship today and forever. Kakabay pa sa sining aga, when we think of this, all in the name of Jesus. You know, when we think of worship, worship is not really more, especially sa aton nga damo na gid ang waay nakakadto sa simbahan.
Na-realize naton ang worship naton is the matter, it's the condition of our hearts. Pwede ganing magkadto ka sa simbahan nga ang imo ya tagipusoon waay nagasimba, imo ya nga presensya, imo lawas ara dira nagasimba, pero imo tagipusoon malayo. Worship is about giving the due respect, the worth nga para lang gid sa Ginoo. In other words, it's in our hearts, it's in our being nga kung diin kita nagaalagad, nagasimba sa Dios. So kabay pa sa sining aga, it's not worry that is occupying our hearts. We're not worshiping worry. We're not worshiping fear. We are not worshiping sa kung ano man dira sa aton tagipusoon. Kay kung ano gina-focus naton, ano ya ang nag-occupy sang aton nga mga tagipusoon. That is our idol. May this morning when we come to God, maghambal kita, Ginoo, I worship you. Bug-os sa Ginoo ang akon nga tagipusoon sa pagsimba sa imo, sa paghigugma sa imo, sa pag-focus ang akon Ginoo, kapag nahuna kag tagipusoon dira sa imo. O Heavenly Father, let me worship Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid. Salamat gid Ginoo nga ginhatagan mo kami sang sini nga isa ka ngalan nga kung diin dira kami makakuha sang amon Ginoo nga kusog. Makakuha kami Ginoo sa pagsabat sa amon pangamuyo, dira man kami Ginoo nakakuha sang amon nga kaluwasan. Sa iya pagbantay sa amon subong, sa iya nga pag-upod sa amon. And Lord, there's also that we could find our healing in the name of Jesus. We find, Lord, our blessing, our peace, our hope. Lord, may we're going to trust. Lord, may we're going to rally in His name, for His name. And also, Lord, we worship. Buligi kami Ginoo, nga sa sining aga. All of this would be in the name of Jesus. Masintro kag siya lang gid Ginoo nga amon pagasundot. Ini Ginoong amon pangamuyo, in Jesus' name. Amen. There is a name that is above every name, the sweetest name, and that is Jesus. Let us sing the name of Jesus. The name of Jesus is so sweet, I love its music to repeat. It makes my joy full and complete. The precious name of Jesus. Jesus, oh sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. I love the name of Him whose heart knows all my griefs and bears a part, who bids all anxious fears depart. I love the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. That name I fondly love to hear. It never fails my heart to cheer. Its music dries the falling tear. Exalt the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. No word of man can ever tell how sweet the name I love so well. Oh, let its praises ever swell. Oh, praise the name of Jesus. Jesus,
Jesus, oh, how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. Nagapasalamat kita sa Ginoo sa iya nga pulong nga nawali sa aton sa sini nga aga. Magapangamuyo kita. Amay nga balaan langit no namon nga Dios, nagapasalamat kami sa sini nga tion nga ginhatag nimo sa amon, nga makasimba kami sa imo Ginoo kag makatuon sa pulong nimo. Ang imo nga pulong Ginoo nagahatag gid kadasig sa amon sa adlaw-adlaw namon nga pag kinabuhi Ginoo. Lord, gina-pray ginamon salamat nga ikaw ang Diyos nga naghatag Ginoo sa amon sa kalipay kag kusog kag kabakod. Ikaw ang Diyos nga labing gamahanan kag pangamuyo namon sa imo Ginoo nga ikaw ang maghatag pagid sa amon sa pagpakamaayo Ginoo dira sa imo. Ginoo ang imo nga pulong nagahatag gid sa amon sa kadasig na itungod gid lamang sa kay Ginoong Hesus nga amon nga Dios kag manluluwas. Kung wala sa iya Ginoo, wala gid kami mahimo sa amon nga pagkabuhi. Nagapasalamat kami nga paagi gid lamang sa kay Ginoong Hesus angkon kami sa kaluwasan kag paagi lamang sa kay Ginoong Hesus Ginoo kalipay kami nga paagi sa iya may kaluwasan kami. Ginoo, salamat nga ikaw ang naghatag pagid sa amon sa pagkamaayo kag Ginoo pray namon sa imo nga ang ining pandemic nga virus Ginoo kag makahatag pagid sa amon sa makapalapit pagid kami Ginoo dira sa imo kag mangin himpit pagid ang amon nga paglagad Ginoo dira sa imo. Lord, pray ginamon sa imo nga hindi lamang manog pamati kami sa imong pulong, kundi maaplikar ginamon sa amon nga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi Ginoo. Karon ang gugmas ang Dios nga Amay, ang bugay ni Kristo Jesus, ang pakigambit sa balaan nga Espiritu mangin sa aton karon kag tubtob sa gihapon. Amen. Take the name of Jesus with you. May you walk in peace each day. Let His arms of love
sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever.